sinasabi natin, mag-isip-isip tayo. Kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ng susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan ng ayusin ang kanilang bahay. So this is the balance that this is the tightrope that we are trying to navigate. It's a little bit, we don't have a textbook to follow. We don't have a template to follow. It is climate change, and it is the new reality that we are having to face. Wow. Teka muna guys. Nire-receive pa ng utak ko, pinaprocess pa niya. Loading pa yung narinig ko sa ating presidente. Ay, grabe. Ayan na, oh, tapos na, loading na, na-process na. So, ang kanyang sinabi dito, guys, kumbaga, sinabi niya dito, kung aayusin natin, tapos ganun pa rin, madadaanan pa rin ng bagyo, sayang naman daw. O, ibig sabihin niya, sayang yung pera. Oo, sayang yung pera. Kaya, so, ang ibig niyang sabihin dito, direct to the point, kasi sinabi na nga niya, direct to the point na nga to, na kung aayusin natin tapos babagyuhin na naman, sayang din. So, gabi, naglo-loading na naman ako ulit. Gabi, ang hirap mo bigyan ng reaksyon. Ang hirap bigyan mo ng reaksyon. Komento, ang hirap mo bigyan ng reaksyon at saka komento, Mr. President. Nahihirapan po kami. Intindihin yung mga sinasabi nyo po. Oo, loading. Gabi. So, ibig sabihin nito, ganito. Huwag na lang muna natin i-develop. Ganun. Huwag muna natin i-develop yung mga nadaanan ng bagyo. Kasi, pag i-develop natin yan, baka meron naman pong bagong bagyo, then masisira na naman yan ulit, sayang din naman. Sayang. So, yung ating flood control project is hindi na lang natin gastusin. Wag na lang tayong gumastos ng flood control project. Pero ang problema kasi dyan, merong budget sa flood control pero sayang. Sayang daw gamitin kasi pag meron naman daw bagong bagyo is baka masisira na naman daw. So sayang. So ibig sabihin niya, yung flood control project natin na pera, wag mo muna nating i-gastos dyan kasi nga malay natin baka mayroon pang mas malakas na bagyo na darating. So sayang yung pera. So ang atin na lang is mamimigay na lang po tayo ng mga ayuda. Ganon. Ayuda. Alam mo ba, Mr. President? Labag sa mga Pilipino, Mr. President, ang humihingi ng ayuda. Oo. Totally. Kayo guys, Pilipino kayo, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo, from the bottom of your heart, komportable ba kayo na binibigyan tayo ng ayuda? Humihingi tayo ng ayuda? Komportable ba kayo? Gusto ba natin yan? Siguro naman, di ba? Hindi. Kasi yung ating gusto is dapat, kung maaari, hindi naman ayuda yung talagang gusto natin. Gusto natin stable. Stable na trabaho, yung magandang benepisyo, yung hindi tayo lugi, yung pawis natin, dapat yung mga mabibigat na trabaho, dapat yung pawis natin na nilalaan sa ating trabaho is worth it, yung sahod, 'di ba? Walang Pilipino, Mr. President, na umaasa lang sa ayuda. Yang ayuda kasi, kumbaga panakibutas lang yan sa nararamdaman. Kumbaga no choice na lang yung Pilipino. Kaya nga doon na lang yung ibang Pilipino, kapwa nating Pilipino, doon na lang sila umaasa sa ayuda. Kasi nga no choice sila sa panahon ngayon, no choice sila. Saan sila pupunta? O, di ba? Wala. Wala silang mapuntahan. Wala silang trabahong maayos. Yung ibang farmers natin, nagtatanim ng gulay pero binibili ng barat. Marami ng mga farmers natin na sumuko. Saan pupunta yan? Wala yang pera.
So pag may ayuda, siyempre aasa na lang yan sa ayuda. Kasi anong pa ipapakain nila sa pamilya nila, 'di ba? Kasi anong maasahan dito? Trabaho, merong trabaho, wala. Oh. Kung meron mang trabaho, yung benepisyo hindi sakto, 'di ba? Tapos sasabihin niyo, hindi, meron naman diyan dole, inilarse, pwede naman doon kayo magreklamo. Kung maari, hindi naaabot diyan na ang mga trabahador magreklamo kasi nandiyan naman kayo, 'di ba? Nandiyan yung gobyerno. Oh, dapat kayo na yung kumikilos diyan. Hindi yung individual. Dapat bantayan niyo 'yan. Kasi under 'yan lahat sa inyo eh, yung mga establishment, yung mga malalaking mga kumpanya, anything na related sa meron silang mga trabahante. Oh, marami diyan hindi nagpapasahod ng matino. Ika nga under wage. Tapos ganito yung sabihin mo. Ganito yung maririnig ng mamayan ng Pilipino. Presidente ka ba talaga? Alam mo ba talaga yung ano yung presidente? Mr. President, sana pakinggan mo ako. Ang presidente sa oras ng kagipitan, sa oras ng kalungkutan, sa oras ng anong tawag dito, yung down na down, yung pakiramdam ng iyong mga nasasakupan, ikaw bukod tangi ang aahon sana. Kahit naman lang sa emosyon, iahon mo sila. Kumbaga, ikaw yung tagapag-encourage. Pero anong ginagawa mo ngayon, yung mga sinasabi mo, lahat yan, hindi kayang maluding sa utak ng mga mamayan ng Pilipino na mayroon pala tayong presidente na ganito. Ganito kababa mag-isip. Ang galing mo mag-English. You know. Sobrang galing mo mag-English, pero hanggang doon ka lang. Ang galing mo mag-English, ang lupit mo, marami kang mga bagay na, marami kang mga bagay na mga mas na ahead sa ordinaryong Pilipino. Matalino ka, pero pagdating dito, sa kalamidad, trahedya, realidad, in short, pagdating sa realidad, wala ka dyan. Zero level ka. Hindi mo alam kung anong gagawin. Walang-wala ka talaga. Alam mo, hindi lang ako ang napapareact ng ganito. Marami na kami. Kasi napansin ko na hindi lang ako ang nakapansin. Ang dami nang nakapansin sa mga sinasabi mo. Out of parang iwan. Parang iwan. Climate change. Grabe. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. At hindi lang talaga yung Pilipinas ang kawawa, kundi ang naninirahan dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino. Kaya kung ako sa iyo, kung hindi mo na kayang i-handle ang bansa, parang awa mo na. Siguro, hindi naman kaduwagan yung bababa ka sa pwesto mo. Kung mahal mo talaga yung Pilipino, sabihin mo, accepted mo, I'm not ready of this. I'm not born to this. I'm not born to this situation. I'm not ready to become a leader in a country. I'm not ready to fulfill my duty, and in times of calamity, I did not know what to do. Ganun. Baluktot ako mag-English, pero at least naman lang may pakiramdam ako, may puso. Hindi katulad sa'yo. Party-party lang yung alam mo dyan. Mr. President, kung ganun ka naman talaga, Mr. President, kung ganyan na lang talaga yung ugali mo, Mr. President, na wala ka nang magagawa, nagkamali kami sa pagpili sa'yo. Akala kasi namin kagaya ka ng ama mo. Pero, hindi pala. Ang layo mo sa ama mo. Tama nga sabi ni former President Duterte, in times of this calamity, wala ka. Kumbaga, in short, ang weak mo bilang isang leader. Yun lang po, Mr. President.